Loose firearm din o hindi rehistradong baril ang tumapos sa buhay ni Kevin, 21 years old. Sa kuha ng CCTV camera nitong February 3 sa Angono, Rizal, makikita ang isang lalaki na nagbibisikleta. Sa likod naman niya, naglalakad ang isa pang lalaki na nakaputing t-shirt. Sa video, makikita na tila sinusundan ng naglalakad na lalaki ang taong nakabisikleta. Bumalik ang nakabisikletang lalaki at nagkasalubong ang dalawa. Ilang segundo rin silang nag-usap at tila nagtatalo. Maya-maya pa, malapit ang binaril ng lalaking nakaputing t-shirt ang biktima. Isang tama ng bala sa batok ang dahilan ng pagkamatay ni Kevin. Ang baril na ginamit ng suspect sa pagbaril kay Kevin, kumpirmadong hindi rehistrado ayon sa Angono Police. Bumili po siya ng Lomi, pabalik na po siya nung gabi na yun, sir. Pinuntahan po kami ng mga ambulance po dito na binalita po nila na si Kevin po yung nabaril sa ulo. Wala po akong masabi dito kay Utol, sir. Napakabuting tao po na ito. Napakatahimik, sir. Ngingiti-ngiti lang po. Pag may kakalala, tatawagin siya, ngingitian niya lang po talaga, sir. Napakabuting tao po na ito. Wala pong inaarerbiyadong tao to, sir. Wala rin daw silang alam na kaaway niya. Kaya nagtataka sila kung bakit siya pinatay. Talagang nagulat kami, ba't po talaga ginawa nila kay Kevin yun, sir. Sobrang nilulumo po kami sa nangyari kay Utol ko. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Angono Police sa nangyaring krimen. Inaantay na lang po natin yung preliminary investigation na mangyayari. And after that, siguro after 3 weeks or more or less 1 month, malalabasan na po ng warrant po to ating ano. So hintayin na lang po nating umiral ang batas. Let the rule of law mag-prevail po. Lumabas sa ginawang pag-aaral ng non-government organization na International Alert Philippines noong 2014, tinatayang umabot sa 3.9 million ang lahat ng mga baril dito sa bansa. At sa bilang na yan, halos kalahati o 2.1 million ang maituturing na iligal. Kaya naman hindi nakakagulat na ayon sa PNP, 99% ng mga krimen na may kinalaman sa baril, loose firearms ang gamit. Kabilang narito ang mga kaso ng pagpatay kina Alvin at Kevin. These loose firearms, when they are not registered, hindi sila updated dun sa system natin, hindi na to nare-renew. It's either kasama siya doon sa tinatawag nating CCSDAF, which is yung mga forfeited firearms. But most of these firearms, ito yung mga tinatawag natin na assembled firearms. Marami nang nakakagawa nito ngayon sa galing ng mga technology. Ina-assemble lang nila and then they tamper the serial number. Makakabuo na ng baril.